So eto mga sangkay, meron daw pong good news sa Paxilica. Okay, so alam ko mga sangkay, marami po yung abangers tungkol po dito. No, kasi kumakalat po na delikado nga daw po yung Paxilica dahil po mayroon pong mapiperwisyo, mga katutubo, ano pa ba, yung tubig, kuryente, manganganib daw po ang Pilipinas. Ngayon, mga sangkay, mayroon daw pong good news. So, pag-usapan po natin to ngayon, alright? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, para lagi po kayong updated sa mga komentaryo natin, opinion tungkol sa mga issues ng ating bansa, i-subscribe nyo po itong ating YouTube channel. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. So, eto na nga. Tingnan po natin to. Kasi, ito yung balita. Walang data center sa planong Paxilica Industrial Hub. Wala daw pong data center. Hindi ko alam kung totoo ito mga sangkay, pero ang pagkakalam ko kasi, sandamakmak na data center ang ilalagay dito. So kung walang data center, hindi po ito mapanganib. Yun yung good news. Hindi po siya mapanganib. Ngayon, ang tanong, so ano na lang itong Paxilica na itatayo? Basis Conversion and Development Authority. Idiniyan ng Basis Conversion and Development Authority na walang data center na kasama itatayo sa Pax Silica program sa New Clark City. Muli rin nilang pinabulaanan na may mga magsasaka o katutubong mawawalan ng lupa dahil sa industrial hub. Para po sa Update Live mula sa Kapas Tarlac by Express Report, si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, ano ba itong mga paglilinaw at bagong pahayag ng BCDA? Maganda to, maklaruhan tayo. Kasi ito po yung kailangan natin, hindi po yung chismis. Marami pong chismis na kumakalat at hindi na po natin alam kung ano na po yung totoo dyan. 'Di ba? Ako kasi, yung stand ko dito, hindi naman ako totally zero na ayaw ko po dito sa Paxilica. Kasi alam nyo, ang kailangan din po ng Pilipinas, trabaho. 'Di ba? Kaya nga po naghihirap ang ating bansa at kaya nga po ang dami pong tambay sa Pilipinas kasi kulang sa trabaho. Maliban po sa kulang sa trabaho, ang baba pa po ng pasweldo. 'Di ba? Magkano yung minimum wage ngayon? Sobrang baba, guys. Na nakakakilabot kasi magkano po yung presyo ng mga pagkain ngayon, 'di ba? Ang mahal-mahal. Pamasahe pa. Tapos kuryente, tubig pa. Diyos mio marimar, paano na lamang po pagkakasyahin yung sweldo? Kaya kailangan po natin ng mas maraming trabaho. Pero, hindi rin po pwede mga sangkay na porket kailangan natin ng trabaho, kailangan na pong mawasak yung kalikasan, kailangan na pong magkaroon ng malaking problema sa Pilipinas, kagaya po ng kakulangan sa supply ng tubig at kuryente. Kaya nga kailangan po natin maklaro ano po itong Paxilica, ano ba talaga yung itatayo na ito. 'Di ba? Ruth, muling iginiit ng BCDA na recycled ang kanilang gagamitin at hindi kukuha ng malaking volume ng tubig para sa Paxilica Industrial Hub. Wala naman daw kasing data center na kasama sa plano at nakafocus lang sa semiconductor manufacturing. Okay, kasi kung mayroong data centers, kailangan po nun ng tubig at kuryente na malala. As in everyday. Kailangan po yun. So, yun yung tanong mga sangkay kung ano itong Paxilica dito na itatayo. Baka naman niloloko lang tayo. Tapos, nung itayo na, may data center pala. Sa isang press conference ngayong araw, isa-isang sinagot ng BCDA ang ilang misconception online tungkol sa Paxilica Industrial Hub na itatayo sa 1,620 hectares na lupain sa New Clark City sa Capac Tarlac. Kasama sa briefing dito ang ilang kinatawan ng Department of Trade and Industry. Paglinaw ni Trade Undersecretary at Board of Investments Head Sefrino Rodolfo, ang Paxilica isang United States-led international at non-binding declaration ng shared principles.
Ibig sabihin, hindi sa pilitan ang partisipasyon ng Pilipinas sa proyekto. Pagkukusa raw ito ng ating gobyerno na nakabase sa pansariling interes ng bansa, partikular sa pagtaas ng global value chain para sa artificial intelligence, critical minerals, advanced manufacturing at digital infrastructure. Samantala, Ruth, idiniin din ng BCDA na lupa ng gobyerno ang pagtatayuan ng PAC Silica sa Kapas. Ayun, yun yung gusto natin iklaro kung kanino bang lupa yan. Kasi baka mamaya, yung mga magsasaka, maipit. So kung lupa ng government yan, walang problema. Kasi lupa ng gobyerno. Hindi po pwedeng ito property ni bibilihin ng gobyerno para lang sa pagpapatayuan ng kung anumang building. Hindi po pwede yung ganun sa pilitan na bibilhin. Pero since klinaro nila na lupa ito ng gobyerno, then okay, sige. Sana totoo. Wala rin daw katotohanan na may mga magsasaka at katutubong aalisan ng lupa kahit pa matagal nang naninirahan sa lugar. Sa kanilang datos, may kabuuang 35,300 hectares na lupa ang Clark Freeport and Special Economic Zone. 10,700 ang lupang sakahan ng Department of Agrarian Reform, habang higit 15,000 hectares ang nakatalaga para sa ancestral domains. Sa madaling salita, malayo raw ang PAC Silica site sa ancestral lands na sinasabing matatamaan daw dahil dito. Kung may maliliit na sakahan mang matatamaan, siniguro raw nilang mabibigyan ito ng tulong pinansyal. Samantala, natalakay din ang usapin sa malaking volume ng tubig na gagamitin umano ng industrial hub. Pagdilinaw ng BCDA, hindi naman sila kukuha ng tubig na kakailanganin para sa isang data center. Ang PAC Silica Hub daw kasi ay para lamang sa semiconductor manufacturing. Okay, at least malinaw po ngayon. Sana po ito talaga yung totoo. Kasi kung totoo ito, then approve na to sa akin. Kung totoo yan, mga sangkay ha. Narito ang pahayag ni BCDA President and CEO Engineer Joshua Bigcam. Even regular commercial, industrial industries, they will need water. So the basic thing to do, or the normal thing to do, is extract groundwater. Ayaw natin yon, no? So ang gusto natin to, kasi dito, even without PAC Silica, we see a population of up to 600,000 in the long term. So, in fact, yung design namin na yon, wala pa si PAC Silica. Naka-design na yon na maggagawa kami ng underground detention tanks. Okay, so ayan, malinaw na sariling tubig yung kukunin, mga sangkay, hindi po kung saan saang dam. So sa madaling sabi, hindi magkukulang ng supply, hindi maaapektuhan yung komunidad na nakapalibot po sa Luzon, mga sangkay. So lahat po ito ay sustainable intervention para sa dito rin na mga gagamitin nating pabahay, industries. So yung project na yon, and of course, dahil wala na yung data center, walang pressure ngayon na... So tingin ko meron talaga data center to eh. Napuwersa lang silang tanggalin. Tingin ko lang tingin ko lang napuwersa sila kasi ang dami pong nananawagan eh. Ruth, tiniyak rin ng BCDA at DTI na ang PAC Silica ay lilikha ng marangal at makabulahang trabaho para sa mga local at indigenous communities. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mo. Okay, yun ang gusto natin marinig, no? Yung ganito. Kasi hindi naman tayo yung tipong talagang ayaw po natin sa PAC Silica na parang, di ba, yung sarado po talaga. Di ba may mga ganong klase yung iba, mga sangkay? Saradong-sarado. Tayo, hindi po ganun. Ako, open po ako sa mga dayuhang negosyante na mag-invest sa Pilipinas. Sa totoo lang, kaya po tayo late sa paglago. Dahil yun ang problema. Wala pong mga dayuhang negosyante pumapasok eh. Yung Vietnam, naunahan na po tayo. Alam nyo kung bakit? 100 ownership, binigay nila sa mga dayuhang negosyante. Samantala tayo, punong-puno po tayo sa restriction. 'Di ba, mga sangkay? Ako gusto ko to. Kung wala na nga pong data center na kakailanganin. Okay? Kasi, ibig sabihin, wala nang pressure sa tubig, sa kuryente. Mga sangkay, hindi na po kailangan. Doon kailangan pa rin ng tubig at kuryente, pero hindi po katulad sa may data center na anak ng toko, saan damakmak na kuryente at tubig ang kakailanganin dyan. Alright, gets na ba ang lahat, mga sangkay? So, I hope na malinaw na po ito sa atin ngayon. Sana din, totoo. Alright?
Sana din totoo. Kasi ito, maganda to. Nilikha po ito ng sobrang daming trabaho. At maliban dyan, ito po yung magiging tulay para dumami po yung mga investor sa ating bansa. At ayusin na rin po yung sistema natin sa ekonomiya pagdating sa pagpapapasok ng mga dayuhang negosyante. Kasi may malaki pong problema, kaya po mahirap pa rin ang Pilipinas. Napag-iwanan na po tayo ng mga bansang nakapaligid sa atin. Alright, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. I-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.